Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Pagkagising ko kinabugahan ay agad akong nagpaalam sa bahay na tinuloyan ko. Ito na ang pang-apat na araw ko sa kalsada mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Ang hindi ko lang alam, ito na pala ang umpisa ng kalbaryo ko sa kalsada. Sunod-sunod na ahon ang aking nadaanan. Buti na lang napapawi ng kalikasan ang pagod ko dahil napakaganda ng view. Parang walang katapusang ahon, naglalaro sa 15 hanggang 20 gradient ang taas ng inaahon ko. Buong akala ko, puro patag ang isla ng Catanduanes, hindi pala. Wala sa inahagap ko na mag-aagahan pala ako ng gantong katataas na ahon sa Catanduanes. Napapaisip na ako niya kung itutuloy ko pa pang tapusin ang pag-iikot ko kasi pagod na ako ng mga oras na yan. Pero dahil nga sa Pilipino ako at may pusong palaban, itutuloy ko ang laban. Kung kani-kaninong bahay ako nangatok dyan para manghingi ng tubig, shoutout nga pala sa mga nagbigay sa akin ng tubig sa lugar na yan. Para talagang walang katapos na ahon, kung beginners kayo, hindi kayo pwede sa lugar na to. Hanggang sa magdesisyon na nga ako sa sarili ko na magpahinga muna sa isang tindahan na nadaanan ko. Ginawa ko lahat na pwede kong gawin sa tindahan na yan. Diyan ako naligo, kumain, nagpahinga at natulog. At pagkatapos ng halos isang oras, ay bumalik ako sa kalsada para pumadyak. Swerte ko, puro lusong na yan. Hanggang sa marating ko na nga ang jump off point ng Binurong Point. Good morning guys, nandito na ako ngayon sa may Binurong Point. Actually, hindi pa ito Binurong. Naglalakad kami, paakyat ng Binurong Point. And this is... Ate, ano pangalan mo? Ang pangalan mo, te? Oh, si Ate Tess. She will be my tour guide for today going to Binurong. Daming bato ah. Yan. Iba-ibang klase ng puno at halaman ang dadaan namin kasama ang tour guide ko. At pagkatapos, huminto ang tour guide para tanggalin isa-isa ang mga nakaharang sa kalsada. Kaya pala, marami palang baka sa lugar na yan. Pero hindi ko pa man nararating ang mismong Binurong Point ay bubungol na kagad sa akin ang napakagandang landscape. Medyo may kahabaan rin pala ang lalakarin papuntang Binurong Point. Siguro mga 30 hanggang 45 minutes. At pagkatapos ng mahabang lakaran, eto na sa wakas. Narating ko na rin ang Binurong Point. Good morning guys and welcome to Binurong Point. Ganito. Grabe, wala akong masabi sa ganda ng lugar na yan. Parang Malabatanes ang ganda. Tapos nakaharapan sa asul na dagat. Naisip ko lang bigla sa sarili ko, kaya siguro mahirap ang ahon kasi may magandang lugar na naghihintay para sa inyo rito. May kasabihan nga tayo, di ba? Life that full of hardship is no much than heaven rewards. At ito na nga yun. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see. Magalit na akong magalit sa akin ang mga tao sa Dingalan, pero mas maganda talaga dito sa Binurong Point. Yun lang ang masasabi ko. At ang lugar na to, isa to sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. At dito ko nalaman ang sagot sa tanong ko na bakit sila binansagan na Happy Island dahil sa simpleng pamumuhay at napakaganda ng kanilang lugar. Mababait ang mga tao, marunong makisama sa mga bisita at marunong makontento kung anong meron sila.
At pagkatapos ng halos isang oras na pagtambay sa Binurong Point, nagdesisyon na akong bumaba. At pagbalik ko sa jump off point ay ibinilik rin sa akin na may-ari ang binayad ko. At nang makabalik na ako sa jump off point ay ibinilik sa akin na may-ari ang binayad ko nang malamang nagbisikleta lang ako mula Pasig hanggang sa marating ko ang Catanduanes. Hindi lang yun, binigyan pa ako ng libreng t-shirt at pinabununan pa ako ng mga pagkain. Maraming salamat sa may-ari ng Binurong Point. At kapag nagkaroon ako ng maraming ekstrang oras, babalik ako sa lugar na to. At dito nagtatapos ang pang-14 na araw ko sa kalsada. Maraming salamat po and God bless.